ate o kuya mo na tumataguyod sa iyo, hindi na makapag-asawa. What do you call that? That is ungodliness. Pangalawang mga taga-Thessalonica 3:7-12. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ng aming ginawa. Hindi kami naging tamad nang kami kasama pa ninyo. Hindi kami nakikain kanino man ng walang bayad. Nagtrabaho kami araw-gabi upang hindi makabigat kanino man sa inyo. Huwag ninyong pakainin ng sino mang ayaw magtrabaho. Ito ang turo ni San Pablo. Sabi kami, kahit entitled kami na suportahan nyo dahil full-time workers kami, hindi kami nagpabigat sa inyo. Gumawa kami ng paraan. Hindi minamalas ang dinadapuan namin na sobra kami pabigat. Talagang pinagpapala dahil napapakain na namin spiritually, hindi pa kami nagpapabigat, bagamat entitled kami sa inyong support. Sabi ni Paul. At sabi niya, alam niya, hindi nagtatrabaho, huwag pakanin. 1 Timothy 5:8. Ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumatalikod sa pananampalataya at mas masama pa kaysa sa isang di mananampalataya. Lagi na lang ang reading natin dito, dapat may pera ka, tulungan mo yung wala. Dapat malakas ka, tulungan mo yung mahina. Yes, it's a good reading. Pero dapat din lang, hindi lang ang may ibibigay, hindi lang ang nagbibigay ang dapat tumulong. Yung tinutulungan, dapat ay tumutulong din. Para hindi magasgas ang tumutulong. Tandaan nyo to, ang hindi kumakalinga ay parang tumatalikod sa Diyos. So kalingain nyo rin, hindi lang yung nangangailangan, kalingain nyo rin yung tumutulong sa nangangailangan. Hindi one way. Dahil sobra siyang mapupudpud, magagasgas, manghihina, mauubos. Yung hindi nakakatulong ay dapat sumuporta sa tumutulong sa pamamagitan ng hindi na pagsali sa tutulungan o bibigyan. Make it your ambition na hindi ka na kailangang pasanin, and make it your higher ambition na tulungan mong pumasan yung ngayon ay pumapasan na, hindi na lang forever siya na lang. Reward, do not punish the giver. You reward the giver with rest, with help, with assistance. Kahit paminsan-minsan. Kung meron kayong kamag-anak na linggo-linggo, inililibre kayo mananghalian dahil kaya naman niya. Di salamat. Ambisyonan niyo naman kahit isa. Sa 52 linggo ng taon, kahit isa. Kayo naman yung maglibre. Kahit nasasabi mo, ako maglilibre ng lunch ngayon at fasting tayo. Water lang. Kasi lang ang afford ko. Ipakita nyo naman na meron naman kayong hangarin na tumulong kahit minsan. Siguro hindi naman makakaiba ng kayamanan at hindi naman makakapagpayaman o makakapagpahirap yon doon sa laging naglilibre. Pero konsuelo lang niya na makita sa inyo na kahit paano may intensyon kayong tumulong at hindi na lang kayong laging libre. Konsuelo lang. Hindi na yung halaga, hindi na economic value. Ipakita mo lang, alam mo kapatid, alam mo pinsan, alam mo kaibigan, talagang ito lang ang kaya ko kamatsile. Ito ang lunch natin ngayon. Pero at least, di ba, 52 weeks in a year, 51 ka na lang maglibre. Yung ika-52nd, ako na lang. Kahit ganito na lang. Pandesal at condensed milk. Ipakita mo man lang na sa abot ng iyong makakaya, may intention ka na tumulong. Yun lang magpapataba na ng kanyang puso, magpapaginhawa na ng kanyang kalooban. Kasi kung minsan, alam nyo, ang takot ng mga taong laging sila ang taya, hindi na sila mahal. Pinagsasamantalahan na lang, ginagamit na lang. Kailangan nating ipakita sa kanilang, hindi totoo yun, talaga lang hindi namin kaya. Pero sa mga mumunting bagay, paminsan-minsan sa makakaya namin, rest ka, kaming bahala. That is what many people need to know and to see. Dapat nating alagaan ang punong mabunga. Hindi yung alam mo, birthday mo, mayaman ka naman pinsan, hindi na kami nagregalo sa iyo because you have everything. Yes, I have everything, but among this everything, did something come from you? Wala naman. So, okay,
Pwede ka siguro hindi na magregalo ng mahal dahil afford naman niya. Pero magregalo ka naman kahit pinato yung dahon na may nakalagay na, hugs, hugs. Ipakita mo man lang na meron kang amor, meron kang pagtingin na aalala mo rin siya. Hindi kailangang mahal. Yan ang pinakamalaking pagkakamali ng marami sa atin. Pag meron tayong kamag-anak, kaibigan na mayaman, hindi na natin nireregaluhan kasi sinasabi natin they have everything, pero dinaramdam din nila pag walang natatanggap mula sa inyo. Kahit man lang balutan ng chiclet na sinulatan ng verse, bigyan nyo. Ipakita nyo lang, naaalala nyo rin. Hindi kailangang mahal. As in expensive, pero dapat mahal as in loved ang tao. Mayaman, mahirap, may pera o wala, pare-pareho lang tayong nangangailangan ng pagtingin. At yun ang nane-neglect natin. Lahat ng atensyon ibinibigay doon sa mahirap, sa maralita, sa may sakit. Hindi na pinapansin yung malakas, yung meron. Ganon din yun, tao rin yun, nangangailangan din siya ng assurance na siya'y pinapahalagahan. Hindi, kaya naman niya, siya na lang. Yan ang mga pagdaramdam ng maraming mga may kaya. How do you not abuse your loved ones? Give them the chance to save. Give them the chance to rest from spending. Hindi komo, meron silang kaya, uubusin nyo. Tapos wala silang savings, pag sila yung nangailangan, pobre na rin sila, malalapitan ba naman kayo? Meron ba kayong ilalabas para tulungan sila pag sila yung nangailangan? Kung wala, pues payagan nyo silang makapag-save. Para kung sila ang dapuan ng matinding pangangailangan, hindi nyo naman matutulungan, at least ang naging tulong nyo, hinayaan nyo man lang silang makapag-impok. Isipin nyo nga pinaggagastahan nyo, nakakabusog ba? Saan-saan nyo dinadala yung pera na pinaghihirapan ng kumikita sa mga walang kapararakan at mga walang katuturang mga bagay? Konsyensya ang dapat nating pairalin dyan. Pag-impukan. Minsan natatandaan ko, pumunta ako sa isang fast food, nag-aaral ako doon kasi may wifi. At nakita ko merong isang babae na may dalawang anak na apparently, dalawang babaeng anak niya na maliliit pa. Kumain sila. Ang konti-konti na kinain nila, salo-salo sila. At obviously, nawala ang tatay. Sabi ko, kung ganito ang pamilya ng mga nag-OFW, mga nagtatrabaho sa ibang bansa, this is a good woman. Hindi ko takot-takot ang in-order nila, sobra-sobra, tapos waldas-waldas, hirap na hirap yung nagpapadala sa kanila ng pera. So, dapat matino. Dapat natin pagmalasakitan ang ibinibigay sa atin. May mga magulang, may kaisa-isang anak na matino, inaabutan para ibili ng gamot, para ibili ng pagkain. Ang gagawin naman, ipapamigay sa kotak-kotakot ng mga anak din. Siyempre, ganun siguro talaga magulang. Pero hindi naman inyo yung pinapamigay nyo, ibinibigay lang ng anak ninyo sa inyo para huwag kayong mamatay, para kayo kumain, para kayo lumusog. Kasi papakita nyo nangangayayat pa rin kayo para dagdagan. Pero actually, ninanakaw nyo sa anak nyo yon para ibigay sa iba. Tama ba yon? Dapat pag-isipan ng ganyan mga bagay. Dapat nating tulungan yung useful. Exodo 17, 11 hanggang 13. Kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita sa giyera. Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amalekita. Nangawit na si Moses, kaya sina Aaron at Hur ang kumuha ng isang bato at pinaupuroon si Moises habang hawak nila pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil dito'y natalo ni Josue ang mga Amalekita. Habang nakataas ang kamay ni Moses, talagang dinataas niya, nananalo sila sa digma. Hindi pinaliwanag kung bakit. Pero pag nangangawit na ang matanda at napapababa, natatalo sila. Alam niyong ginawa ng dalawa niyang kasama. Kumuha ng malaking bato, pinaupo si Moses para mapababa yung katawan niya at hinawakan nila yung dalawang kamay hanggang lumubog ang araw. At nanalo sila sa giyera. Anong lesson? Even Moses need help to be helpful. Help your Moses. Sino mga Moses ng buhay nyo? Na talagang nananalo kayo sa buhay, lumalakas sa inyong loob, nasosolve ang mga problema, natutugunan ng mga pangangailangan dahil may ginagawa siya, pero napapagod din siya.
Dapat siyang tulungan. Hindi pag-isahin, siya naman si Moses, di bahala siyang itaas ang kamay niya. No, tutulungan. At may side lesson pa yan, mga kapatid. Huwag nyo nang hingin sa Diyos ang paliwanag. Itaas nyo nilang lagi ang mga kamay nyo kasi gusto niya yun. Kita nyo na nanalo si Moses pag nakataas ang kamay in praise. Di ba puno man kung mababa yung puong sangang ganun parang namamatay. Kailangan masigla ka, masaya ka. Pinapataas mo yung kamay mo. Kaya may mga galaw, may mga kilos na kahit hindi samahan ng salita, yun mismo ay dasal. Kaya ang posture ng ating katawan, dasal yan. Kaya yung sayaw, dasal yan. That's why we dance for the Lord. This is prayer without words. Dahil hindi naman laging kailangan mo ng salita sa Diyos, naiintindihan niya kahit yung kilos ng katawan. Sacred movements. Kaya mahalaga yung nauunawa natin yung mga bagay na ganyan. Pero ang babalikan kong leksyon, help your Moses. Sino man ang Moses ng buhay nyo, huwag niyong pagurin sobra, tulungan nyo. Treat them as more than just financiers. Make them feel loved, protected, and cared for as well. Nakikita lang natin kung minsan yung naiimpok o kinikita ng kapwa, pero hindi natin nakikita yung pagdurusa nila para makapag-impok o kumita. Hindi natin nakikita yung sakripisyo nila. Kailangan hindi tayo makisali sa pamimitas sa hindi naman natin itinanim. Liban nila ang kusa kang binibigyan. So obvious ba lahat ng sinasabi natin, mga kapatid? Ang buhay Kristiyano ay hindi nagpapabigat sa kapwa. Nagpapabigat tayo sa mga panahong may emergency need. Natural lang, nagtutulungan tayo, magkakapatiran tayo Sa pamilya, natural, magkakamag-anak. Pero sa mga emergency needs lang yun. Pag mayroong sakit, merong deadline, kailangan ma-meet, tulong-tulong, sama-sama, pero hindi araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, taon-taon, pabigat ka. Hindi dapat ganun. Thank God for those who help you. Ang pag-isipan natin, paano makakatulong sa kanila, paano makakabawas sa dalahin, hindi yung kung paano na naman makakapagdilihensya at paano kung minsan makakalamang. Pray for the people who are helpful. They need a lot of help to continue to be fruitful. At ang buhay dapat give and take, hindi lang take ng take. Dapat marunong tayong magsukli.